The reading from Malachi chapter 3. Behold, I send my messenger, and he will prepare the way before me. And the Lord whom you seek will suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant in whom you delight. Behold, he is coming, says the Lord of hosts. But who can endure the day of his coming? And who can stand when he appears? For he is like a refiner's fire, and like launderer's soap. He will set as a refiner and a purifier of silver. He will purify the sons of Levi and purge them as gold and silver, that they may offer to the Lord an offering in righteousness. Then the offering of Judah and Jerusalem will be pleasant to the Lord, as in the days of old, as in former years. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he will turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to their fathers, lest I come and strike the earth with a curse. The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand for the responsorial psalm taken from Psalm chapter 25. And let our response be, lift up your heads and see, your redemption is near at hand. Together, lift up your heads and see, your redemption is near at hand. Show me your ways, O Lord, teach me your paths. Lead me in your truth and teach me. For you are the God of my salvation. On you I wait all the day. Response. Lift up your heads and see, your redemption is near at hand. Good and upright is the Lord. Therefore he teaches sinners in the way. The humble he guides in justice, and the humble he teaches his way. Response. Lift up your heads and see, your redemption is near at hand. All the paths of the Lord are mercy and truth, to such as keep his covenant and his testimonies. Response. Lift up your heads and see, your redemption is near at hand. The secret of the Lord is with those who fear him, and he will show them his covenant. Response. Lift up your heads and see, your redemption is near at hand. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ, according to St. Luke, chapter 1. Glory to you, Lord Jesus Christ. A reading from verse 57 to 66. Now Elizabeth's full time came for her to be delivered, and she brought forth a son. When her neighbors and relatives heard how the Lord has shown great mercy to her, they rejoiced with her. So it was on the 8th day that they came to circumcise the child, and they would have called him by the name of his father, Zacharias. His mother answered and said, No, he shall be called John. But they said to her, There is no one among your relatives who is called by this name. So they made sign to his father what he would have him called. And he asked for a writing tablet and wrote, saying, His name is John. So they all marveled. Immediately his mouth was opened, and his tongue loosed, and he spoke, praising God. Then fear came on all
who dwelt around them, and all these sayings were discussed throughout all the hill country of Judea. And all those who heard them kept them in their hearts, saying, "What kind of child will this be?" And the hand of the Lord was with him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Sa makaroon, 8 days yung kita, no? Sa atong Adventwas, o natawag nga Misa de Gallo. Kapasudin kita sa 9 days. Pero habang kita nag-aurat sa pag-abot ko atong Ginoo, ay padayon kita maging watchful. Amen? Bukod yamang sa physical, maging sa spiritual. Pwede kitang bugtaw. Sa ating gospel, sa Luke chapter 1, verse 57, inaistoryahan kalaro pagkatawo ni Saint John the Baptist, no? Salang ilang si Elizabeth, aruan nga tatay si Zacarias, nga isang pare. Pag-abot at 8 days, yung mga igmangod at relatives ni Elizabeth ay dumalo sa rin nga circumcision, o ginatawag nga pagtutuli, circumcise. Inambang sa Biblia, do pagtutuli o circumcision, o ginatawag nga pag-dedicate, sa paghalad, do isang ko nga sa Diyos. Halimbawa, di ba kung may isang pamilya nag-agto simbahan para i-dedicate danda nga o nga. Na kung si ginahalad danda nga, no? Ag ginakutan na isang kasalibran kung sino ngalan ito nga. Miling ginapakita, gina-offer mouth, no? Inhalad sa ating Ginoo, pinapakita nga kung si daya ay naging membro ito nga, no? Ag umahay ito nga ito. Ag bukod naman doon maigmangod. Bawat yaki, mga yaki, no? Panganay, naging unga, ay doon mandate is atong Ginoo nga ihagad doon nga ag doon dapat natin nga sundon. Dahil doon kasubuan it aton nga Ginoo. Bawat panganay nga yaki. Sino katong panganay ya? Ako sa bilog gagi, yaki. Ito, Father Hay, no? Pero kita tanan, mga uga Diyos, ilahagay din kita sa ating Ginoo. Amen? Makita natin doon sa Luke chapter 2, verse 21 to 23, at Revelation chapter, Leviticus chapter 12, verse 3. Doon yung mandate ito atong Ginoo. At kung may time, basahan natin sa atong nga bagay. Pero atong balikan anay atong gospel sa Luke 1. Na kung si Indo, mga relative, ang igmangon ni Elizabeth, gusto nanda nga ipangalan doon nga kay Zacarias. So, makita natin, pagkasabatil ni Elizabeth, nagambat nga ilagay mga bukod. Diyan kamanalo, ngalan ko nga. Na kung si doon yung ginhambal ang dait, Anghel Gabriel. Halin sa Diyos na ipangalan, yung nga si Saint John. Para may pabot, lumisay si Diyos sa mga tao. Kung makita natin nga, habang dakotan na rin, relative ni Elizabeth, sa hindi kasabat si Zacarias. Dahil sa natin, do senaryo, bago natawo si Saint John, naging titimaw. Apa bala.
Pero ginobra ni Sakaya, nagpangayo mait papel para isulat dungalan. Ang isulat ni Sakaya nga John. Aman, ay diyon do ipabot ni Anghel Gabriel kay Sakaya man nga. Yung agang ito nga ay John. Kung makita natin sa aton nga reading, adoy man sa Malakay chapter 3, basa natin kina, adoy man do propesya ni Isaiah na si Juan do tilig sa ilang nga tuwirin ninyo ang daanan ng Panginoon miling do aton nga tagipusoon na kita tanan magahinawsod sa atong mga saga. Ado yung padayon sa pag-abot it atong Ginoo paagi sa anang mga Bisaya. Pero may manghod digit mawaga nga do mga relatives ni Elizabeth naga pangitagi to yagit nga wat gamana ba sa doon nga ngagan. Pero makita natin sa kabuhi ni Elizabeth, sa kabuhi ni Sakaya, gintindugan ginanda, ruwan ba Ginoo pag sa anghel. Na doon yung pangalan sa iyong uma. Kung katon pa, wag isandalag padala-dala kung ano sampay itaw. Dahil doon yung plano ng Diyos sa anda nga kabuhi. Maramay sa atong kabuhi, do plano ng Diyos, gusto na mapulpil sa aton nga tagipusoon. Ang panawagan it atong Ginoo ay dapat tawan naton atensyon. Mga imangod. May mangod, bawat siya katon, may aton nga plano. Tama? May aton plano. Pero, gusto Ginoo doan ng plano gusto matabo sa atong nga kabuhi. Doon nga pagkatawon nakon gusto yung tatay nga maging panday man ako sa uli dahil makita nga wat gamana sana nga wat gamana makakon ka kung maduwa ang manako ani baho na ang kalipay nga yaki anang panganay, no? So, pero, do plano ng Diyos sa akong kabuhi ay bupunta doon. Matuloy, may akong experience, nakatrabaho ko sa mga construction, may akong natutunan, pero bukigit totally, naging panday. At, abo man ako na experience sa matrabaho, ang nakita mo yung nakon niya, ang kita mo iyo, balikat lugaw, God-drive. Pero, ino magkakala, maging pari kang. No? Dahil makita natin sa kabuhi na do plano ng Diyos, sobra pa sa atin ng ginaisip. Na, Lord, gusto ko talaya para magaan. Komportable itong tara. Sa ako niya nga gusto. Malaman ko na mas, katong magilikanan, di ba? Gusto natin sa atong mga nga, ay dahil randa nga, porso dahil bagay kanda. Pero, lupangutana, di yung bagay para sa nga, di yung ba planet Diyos sa imong nga, isa man karon nakasayod, kundo yun, o bukod. Pero magmangod, ginapatundong sa Ginoo, na kung ano man ginapabot ka ito Ginoo, ay sundon natin. Dahil, kung hindi natin pagsundon, the plano ng Diyos, ay hindi natin mapulpil sa atong desire, sa atong nga kabuhi. Nali makita natin sa kabuhi ni Elizabeth, ani
Sakaya, natuman do kabubutay Diyos sa kabuhi. Tandang unga. Ang di man limay katon, na di man gusto matabo sa aton nga kabuhi. Natindugan naton, do kung ano man ginapabot katon Ginoo. Kung naman, may nagahutik mo, do yun, pero di kita magpadadaga. Kung ano ginambag mo Ginoo, tindugan naton na may pagtuo. Agkala matisingan, di mong pagtuo sa Diyos, kung ikaw nagapamati, ang nag-obey sa ana nga prinsipyo. Malay naton, datong ko nga, engineer, pero may plano ta ka ng Ginoo. Bilang engineer, insugot din magwali Diyos sa anang mga kaparo. Diba? Doon sa bilog ng misyon. O teacher, may ato may dyan, mga teacher, pero gingamit sa Ginoo na magmisyon sa mga tao. Dahil gusto Ginoo, gamiton kita para may paabot ng minsay Diyos na mga tao magilawtog dahil magsayon kung saan mag-abot. Kaya pakita Ginoo nga padayon kita mag-preparar. Padayon kita bugtaw premi sa atong nga pagserbisyo sa Ginoo sa ladaw ng pagpakabuhi. Kay bahan do atong nga pamilya. Agdaya may bangod, mabahaw the challenge atong tanan. Do future Ginoo sa iyo tanana kung anong madangatan natin sa ulihi. Dahil mau, ginhalinan is aton ng kabuhi. Agdaya, bukod lamang katong mga ginikanan, navigate sa atong mga unga. Kung ano ginapabot, himo it Ginoo. Pamatian naton at sundon. Dahil limaw na kasayod sa aton nga future sa ulihi. Kailangan naton magsalika na ang mag-obey na may pagtuo. Aba ko gani, sino mag-aakala nga maging pare gali ako, ay waman ako sa isip doon, na maging pare ako, agbuko man ako mayan magambal, pero plano ng Diyos ay di yun tarumatuman. Ilanganin natin magpamati, mag-obey sa anang nga prinsipyo. Dahil do plano ng Diyos sa akong kabuhi ay mas sobra pa sa akong nga iniisip. Sa akong itakatoy, mayad ang pangabuhi, ibaan na akong pamilya, ang makaservisyo sa Diyos. Ang makabuli mo ba sa akong nga isig katawa? Di na ta, simple. Pero, plano ng Diyos, sobra pa sa akong nga iniisip. Maman ka mo, kita tanan, nga tawaan na to't importansya kung ano ginapaabot sa atong Ginoo. Dahil kayo di Ginoo, do ato nga future. Amen? Sundon yung naton kung ano ginapaabot, na may pagsalig o pagtuo, at kitatanan, makataot glory sa ating Ginoo. Amen? This time.